Bandera Reports Afternoon Edition. Anim na community-based organization o CBOs mula sa Talitay, Maguindanao del Norte ang nakatanggap ng tulong pinansyal nitong araw ng Lunes, Mayo 26 taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Resilient Livelihood Development Project ng Food and Agriculture Organization of the United States Nation at ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFARBAR. Ginanap ang ceremonial handover sa nasabing tulong sa Haraya Hall sa Alnor Hotel sa lungsod ng Cotabato. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang mga komunidad na apektado ng sigalot, higit ang mga kababaihan at kabataang eternally displaced persons upang mapanatili at mapalago ang kanilang climate resilient, agri-based at food processing livelihood. Kabilang sa mga CBOs ng Talitay na nakatanggap ng tulong pinansyal ay ang Resilient Association of Agriculture in Pageda, sama-sama sa Kinabukasan Agri-Farm Livelihood, Pageda Agricultural Livelihood Association, Mangay Livelihood Association, Agricultural Product Association at ang Magapas Agricultural Farm Product Association. Ang mga kolektibong suporta mula sa iba't ibang ahensya ay nagpakita ng malawakang pagkakaisa para sa inisyatibang ito. Samantala, naging posible ang naturang proyekto sa tulong at suporta ng tanggapan ni Bangsamoro Transition Authority BTA Interim Parliament Member Attorney Suharto Ambuludo. Ayon kay Lionel Dabadi, ang FAO representative sa Pilipinas, ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa seguridad sa pagkain kundi maging sa katarungang panlipunan. Hindi lamang umano ito pangkabuhayan, ito ay pamumuno. Ito ang kinabukasan ng BARM. Ayon naman sa MAFAR Minister Abunawas, mas lamama ang pagkakaloob ng tulong na ito ay para sa mga komunidad na naapektuhan ng matagal ng pagkakadislokal. Kanya-kanyang binibigyang diin ang pamumuhunan sa mamamayan at pamumuhunan din sa pagpapanatili ng kapayapaan. Samantala, pinuri naman ni MP Ambuludo ang FAO sa pagpapalakas nito sa suportang pang-agrikultura para sa mga kababaihan at kabataan sa komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition.